Ako si Roy, isang guro, isang tatay, minsan magtatato. Pangarap kong yumaman at yan ang aking kikilusan. Tara, kwentuhan tayo. Ay di ilang araw tambay, aret nagkaroon ng buhay. May nagpa-schedule ng pagpapatato. Ay kaso ang problema din ay cover up. Ay areho ang naging proseso ng design na napili ng client. Bali yan ay kuha sa internet pero kinustomize ko na lamang para naman hindi gayang-gaya. Bali yung 3 ibon ay hinanapan ko sa internet ng halos kahawig at yung salitang fate ay pinalitan ko ng palayaw ng kanyang asawa. Ay sino ka naman ng client? Abay di ang aking hipag. At yun nga yung pangalang Fate ay pinalitan ko ng Koyang. Ay hindi ko rin naman alam kung bakit naging Koyang ang palayo ng aking kapatid na iyon. Ay noong naman kami bata ang tawag ko'y Bayan, ba't kito nung pagtagal ay naging Koyang na? Ay siya, shout out sa aking kapatid na si Koyang nasa Qatar. Ingat ikaw palagi diyan. At tari nga si Carla magpapatato, ang sabi ay last na daw. Last na daw ng pangalan mo at ang susunod ay pangalan naman ng inyong mga anak. At ari nga ang setup ng maumpisahan na. Pero bago yun ibabalutan muna din ng armrest. Iyang armrest ay ginagamit kapag ang tattoo ay palalagay sa bahagi ng kamay, sa braso, sa mga bisig o di kaya ay mga daliri sa kamay. Ay siya patingin nga ng tatawasin, ay butit hindi ganun kalinaw ay kayang-kaya aray at ari nga ang disenyo inilapat na. Iyang pagko-cover up ay ginagawa kapag ang tato ng isang tao ay gusto na niyang patakpan. At iyan nga ang kanyang napili. Bali ay balahibo, 3 ibon at saka yung palayaw nga ng aking kapatid. Bali yung 3 ibon ay sumisimbolo sa kanilang 3 mga anak. Si Makoy, si Yana at si Persos. At kita naman nga ninyo yung balahibo, ibon at yung palayaw ay nakahugis 8 or infinity sign. At syempre, yung infinity sign ay sumisimbolo sa forever. Bali, ang piyesa kong yan ay ginamitan ko ng 3RL at 9RS. Bali, yung 3RL ay para masungkit yung maliliit na detalye at yung 9RS ay gagamitin ko mamaya sa pag-shade at pagkukulay. Ay aringahot na umpisahan na. Ito'y pangalawang beses ko lamang mag-cover up ng tato. Kaya maikwento ko lamang ho, yung unang beses na ako'y nag-cover up ay madali-dali lamang at palibhasa ay maliit lamang naman yung disenyo na kailangang itago. Ari medyo mahirap-hirap para sa aking palagay, subalit kakayanin. Lahat naman nga'y pwedeng maaral, lahat ay pwedeng matutunan. Magtiwala ka lamang. Bali yung lumang tato na hindi nahagip ng stencil ay ginamitan ko ng watercolor technique. Ay ano yung watercolor na sinasabi mo, maestro? Bali yun ay parang pintura na kumalat. Ay sa madalit sabi, splatter na style. Ay sa mga sandaling yan ay nilalagyan ko na ng highlights para magkaroon ng buhay yung balahibo. Ayan nga ho't malapit nang matapos at pabubulaan na. Kaya ho para sa mga gustong magpatato, i-PM nyo lang ako at dumayo din sa aking tatuan sa Kumintang Ibaba, Batangas City, malapit sa Bridge of Promise. Ari nga ho't napabulaan na. Puna si maestro. Ayun! Ay ayos naman nga ay naitago ang lumang tato. Ay para naman sa akin ay nagawa ko naman ng maayos. Sa inyo gaho. Siya, salamat ng marami din sa aking hipag. Salamat sa iyong pagtitiwala. Sa uulitin at din sa kanyang kasama medyo nahiya pa. Hindi pa nakakaway Ay siya, sige, ingat kayong dalawa sa pag-uwi. Hanggang din na lamang ho. Salamat sa pagsama sa kwento. Paalam!